Ang lahat ay biyaya. Kung mayroon man tayong mabuti at magaling na nagagawa, iyon ay dahil sa grasya ng Diyos at nagkakaroon lahat ng kahulugan dahil sa kanyang biyaya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan, sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyena ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay grace. Grasya, biyaya, pagpapala. All is grace, sabi ni Saint Therese of the Child Jesus. Lahat ay grasya, lahat ay biyaya, lahat ay pagpapala. Sabi ni San Pablo, for those who love God, everything turns into good. Sa madalit sabi, sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, ang lahat ay nagiging biyaya. Take note, sa lahat na nagmamahal sa Diyos. Kung gusto mong pagpalain, kung gusto mong mapuspos ka ng biyaya, kung gusto mong ang lahat ay maging pagpapala ng Diyos, napakahalaga ng pagmamahal sa Diyos. Dahil sa lahat na nagmamahal sa Diyos, kahit yung suffering, kahit yung pains, kahit yung frustrations, kahit ano pa mang hirap ang pagdaanan natin sa buhay, lahat ng ito nagiging pagpapala, nagiging biyaya. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ngayong araw na ito ang pag-umpisa ng ating Panginoon sa kanyang public ministry. Pinagaling niya ang mother-in-law ni Simon Pedro at nang pagalingin niya, ito'y nagsilbi kay Jesus. Marami pa ang mga lumapit kay Jesus para humingi ng kagalingan, humingi ng karunungan. Imagine yung volume ng misyon ng ating Panginoon, yung dagsa ng mga tao para humingi ng kagalingan at karunungan mula sa Panginoon. Imagine the demand of the ministry. And imagine kung gaano nakakapagod yon. Si Jesus ay tao rin, maliban sa siya ay Diyos, siya tao rin na napapagod, nagugutom, nauuhaw. So, imagine yung dami, yung laki ng demand. Parang kami mga pare, ganun din, yung depende sa laki ng parokya, sa dami ng pangangailangan ng tao, sacramentally,
sa dasal, sa iba pang mga pastoral works namin, kami napapagod din. Pero alam nyo, maganda yung karanasan ng mga tao kay Jesus. Kasi every time na sila'y nakakaranas ng kagalingan, nakakaranas ng pagpapala, sila rin nagiging channels of grace. Tulad ng mother-in-law ni Simon Peter. Nang siya'y makatanggap ng biyaya ng kagalingan mula kay Jesus, anong ginawa niya? Pinaglingkuran nila sina Jesus. Pinaghanda ng pagkain. So siya rin ay nagiging daluyan ng biyaya. Ganun po tayo. Kapag tayo nakatanggap ng pagpapala, tayo rin dapat ay maging pagpapala sa kapwa. Kasi yung pagpapala at biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi lang para sa atin, kundi nais ng Diyos na tayo maging daluyan ng kanyang pagpapala, ng kanyang biyaya. Pero itinuturo pa rin sa atin ni Jesus ang higit na mahalaga doon. Of course, mahalaga na tayo maging channel of grace, maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. In so many ways, tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala. Material blessings, spiritual blessings, existential or emotional or psychological. No? Yung bang halimbawa, meron kang ekstrang pera, nakatulong ka sa kapwa, ikaw ay naging daluyan ng pagpapala ng Diyos. O kaya naman, ikaw ay naging daluyan ng panalangin, spiritual blessings, may humingi sa iyo ng dasal, so ikaw ay naging daluyan ng spiritual na pagpapala. O kaya naman ay merong tao na gustong may makikinig sa kanya dahil sa bigat at hirap na kanyang pinagdaraanan sa buhay, sa mga problema, at nakinig ka sa kanya, naglaan ka ng panahon. So, ikaw ay naging daluyan ng pagpapala sa kanya. The gift of presence, of naging daluyan ka ng emotional strength or maybe mental strength. We can be a channel of grace, of blessings, katulad ni Jesus. Yung pag-ibig ng Ama at pag-ibig niya ay ibinubuhos niya sa atin. Pero yung pagpapala galing sa Panginoon ay kinakailangan dumaloy sa atin at makarating sa ating kapwa. Pero itinuturo sa atin ni Jesus ang higit pang mas mahalaga, na hindi lang tayo maging daluyan ng pagpapala ng Diyos, hindi lang dispensers, kundi tayo rin dapat maging containers, maging reservoir, ipunan, no, ng grasya at pagpapala. At paano ito mangyayari? Tingnan natin yung buhay ng Panginoon. Matapos niyang gawin itong mga nakakapagod na pagtulong sa kapwa, yung kanyang ministry, early in the morning the next day, early in the morning, sabi sa ating gospel, siya pumunta sa isang ilang na lugar. At anong ginawa niya? Nagdasal. Mga kapatid, napakahalaga ng dasal. Sapagkat yung dasal, tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos at hinahayaan natin yung ating sariling mapuno ng pagpapala ng Diyos. So by means of prayer, we become containers, we become reservoir of God's grace. Yung dasal parang ito yung tayo nag-iipon ng kanyang biyaya at pagpapala. Kasi tayo rin mismo, sa dami ng trabaho, sa dami ng gawain, sa dami ng mga pinagkakaabalahan sa buhay, pwede tayong ma-burnout. Pwede tayong maubos, pwede tayong mapagod. Minsan nagkakasabay-sabay yung pagod physically, pagod mentally, pagod emotionally. Napapagod tayo, nababurnout tayo. So napakahalaga, paano ba yung tamang o pamamaraan para mapanghawakan natin, ma-handle natin yung burnout, yung pagkapagod na ito, is through prayer. The more na busy tayo, the more na dapat naglalaan tayo ng dasal. Mga kapatid, kahit sa pamilya, napakahalaga ng prayer. Hindi lang ho dahil sa pari o madre o kung ano pa, tayong lahat, human as we are, we need to be
connected to God. Lalong-lalo na ang bawat pamilya. Sabi nga, di ba? The family that prays together stays together. Napakahalaga na ang pamilya nagdarasal. Kaya kapag ang pamilya ay hindi na nagdarasal, naku, hindi na nagiging pagpapala ang bawat isa. Nawawala na yung sense of grace, hindi na natin nakikita yung pagpapala. Minsan, pabigat na. Yung asawa mo, pabigat na sa'yo. Yung mga anak mo, pabigat na sa'yo. Sa halip na tingnan mo sila as God's blessings, as God's graces, wala na. Parang hindi na blessing, hindi na grace, kundi curse, sumpa na yung buhay pag-aasawa at pagpapamilya. Bakit? Kasi feeling mo nauubos ka na. Bakit? Kasi hindi ka na nagdadasal. Kaya nga mga kapatid, this is a very important reminder sa bawat magulang bilang head of the family. Napakahalaga na dalahin mo ang iyong sarili, dalahin mo ang asawa mo, dalahin mo ang mga anak mo sa pagdarasal. Kapag ka marami ka ng reklamo bilang ama o ina, warning sign na yan na kulang na kayo sa pagdarasal. Mga kapatid, napakahalaga ng prayer. Kung ang ating Panginoon nakipag-ugnayan sa kanyang ama, dahil maliban sa pagiging Diyos, siya'y tao rin na nangangailangan na palaging nasa kanyang malalim na relasyon sa ama para siya'y mas higit pang maging effective and efficient sa kanyang ministry. Sometimes, bakit hindi ka na effective as a father or a mother or a leader is because nagkukulang na sa dasal. Mga kapatid, hayaan natin ang ating ebanghelyo ngayon ay isang malaking paalala sa ating lahat, kahit sa aking sarili, ng kahalagahan ng dasal. Dahil sa dasal, dumadaloy sa atin ang biyaya. At tayo rin ay napupuspos ng biyaya ng Diyos, ng presensya ng Diyos. Sana, hindi lang tayo maging daluyan ng grasya, tayo rin ay maging ipunan ng grasya ng Diyos. Para sa mga oras na tayo ay naging abala, meron tayong pagkukunan ng lakas, meron tayong pagkukunan ng inspirasyon at sigla para maging biyaya at pagpapala pa rin tayo sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, puspusin mo kami ng iyong presensya, ng iyong pagpapala at biyaya. At gawin mo kami na hindi lamang daluyan ng iyong biyaya, kundi ipunan ng iyong mga pagpapala sa buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria
sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito'y isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.